Hello, hello mga kababayan, mga kaibigan, mga kabirador. Dito naman tayo kay Tokis Birador. Maiksi lang po to mga kababayan, isang topic lang ang pag-uusapan natin, no? Magbibigay tayo ng maiksing komento sa usaping pang-politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Eto po mga kababayan ha. Kasi ito magaling po ito na senador. Ha? Karamihan sa inyo bilib na bilib dito mga kababayan. Napakahusay po nitong senador na ito. Napakahusay sa larangan ng drama bilang senador. Napakahusay bilang isang senador sa pagsuklay-suklay ng kanyang bigote. Mahusay po itong magmukbang. Gumaganong-ganon habang naghihiring sa Senado. Mahusay din po itong magbitaw ng I move mga kababayan. Ito po ay isa ring makata, si Ginoong Senador Robin Hood, Boy Silly, Boy Mukbang Padilla. Ayan po, napakagaling talaga nitong si Mr. Senator Binoy, no, mga kababayan. Biruin nyo, sa dami niyang nabudol, naging number 1 senador noong 2022. Ano na kayang batas ang naipasa nito at naaprubahan ng Pangulo? No? Baka naman puro co-author lang siya dyan. Pag ganun-ganun na rin tayo, may bigote ba tayo mapaplansya dito? Wala. Mga kababayan. O ngayon, nung last August 6, nagbotohan po sila. I-archive ba natin yung impeachment complaint kay Sara Duterte? Eto po, bumoto po siya. May paliwanag pa yan si Robin, mga kababayan. May paliwanag. Ano ba yung paliwanag ni Robin? Teka lang, hanapin lang natin mga kababayan. Ito po yung kanyang paliwanag doon sa pagboto niya ng remand tuloy, archive. Sabi niya, politika ang impeachment, pero hindi kailanman dapat masagasaan ito ang karapatan ng tao. At kailangan dumaan sa tamang proseso at yan po ang pinaglalaban natin. Pagkatapos po natin marinig ang bawat punto ng bawat isa, sana po matapos na po ito at harapin na po natin ang tunay na problema ng bayan. Hindi niya alam yung pinagsasabi niya. Hindi daw dumaan sa tamang proseso. Nakikisakay ka lang dun sa sinabi ng iba di ba? Alam mo ba yung proseso na dapat sundin ng HOR? Hindi yung sinabi ng Supreme Court nung ponente. Kasi bago pong labas yun Kung baga ikaw Robin, gumawa ka ng aksyon, tama naman. Sa tingin mo tama kasi sinunod mo yung nakalagay na proseso. Ngayon, nung nireview yung ginawa mo, sabi nung nagre-review, ay teka mali. May mali ka. Meron kang hindi nagawang proseso, may nakaligtaan ka. Ano po yun? Eto. Nung tignan mo, yung sinasabi niyang proseso, base doon sa listahan na pinalo mo, wala doon yun. Ibig sabihin, dinadagdag niya yung proseso. Talagang mamamali ka. Yung ginawa mo, disqualified. Nullified. Bakit? Kasi base sa kanya, doon sa nag-review ng dokumento mo o nung ginawa mo, nung trabaho mo, mali. Kasi hindi mo pinalo yung sinasabi niya na ayon sa kanya. Pero sabi mo, teka, tama naman po yan. Ito po yung sinundan kong proseso Ay, hindi. Ito yun ngayon. Ano ka? Diba? Bakit? Yung Supreme Court ba? Sinabi nung December 2024, nung may nagpasa ang unang-unang mga civic group na impeachment case labang kay Tokmol Sara Duterte, sinabi ba ng Supreme Court, hep! Oy, HOR, teka lang. Anong proseso ang gagawin ninyo? Ito dapat ang proseso? Wala pong ganun. So, Mr. Padilla, anong sinunod na due process o proseso ang ginawa ng HOR? Di yung nakalagay sa kanilang House Rules. Di ba meron din kayong Senate Rules? O yung sinasabi mong due process, saan ba ang tamang due process? Sa palagay nyo, hindi nabigyan ng due process si Sara Tokmol Duterte ng HOR? Ano yung TRICOM? Ano yung Committee ng Good Government and Public Accountability? Di ba nasa HOR yan? Binigyan siya ng maraming pagkakataon. Binigyan siya ng due process para
sagutin niya yung mga aligasyon. Sabi nga ni Joel Chua, sana kung sinagot mo lang lahat ng aligasyon, di walang ganito. Walang impeachment. Di ba? Alam na natin kung saan ka dadalin. Probably, ombudsman. Wala nang impeachment. Wala nang kontrobersiya. Hindi pa madadama yung Supreme Court, hindi madadama yung Senado sa kabalbalan niya. Di ba? Ngayon, malamang ikaw, Robin Padilla, hindi mo alam ang pinagsasabi mo, nakikimajority ka lang sa mga Senado. Now, ngayon, nung bumoto siya ng yes, kala niya archive na, dismiss na mga kababayan. Ngayon, iyak-iyak siya, sising tambuli siya. Bakit? Ayan po. Ano sabi niya? Ako'y nalulungkot talaga Napunta tayo sa archive Yung archive binasa ko. Pwede pala yun, hukayin anytime kung ano man. Nabudol. Kulang na lang sabihin dito ni Boy Silly, nabudol ako mga kababayan. Hindi pa rin tayo natapos. Kaya sana po, bagamat ang boto ko ay yes, aray. Ako po ay may reservasyon diyan. Sabi ko na nga ba tingnan mo. Nagdesisyon na nakiayon lang. Malaki ang reservasyon ko dahil gusto ko dismissal. Tapusin na natin ito. Sabi ko na mga kababayan Tignan nyo ang kalokohan niya. Hindi niya alam yung desisyon niya. Sabi ko sa inyo nakikimajority lang to sa Senado. Kung ano yung boto ng mga Duterte Black. Hindi niya nauusisain. Ayan, nakuryente siya ng sarili niyang katangahan. Robin Padilla, nakuryente ng sariling katangahan. Bakit? Ayan, sabi niya, aray. Aray, ang sakit. Ang tanga-tanga. Kulang na lang sabihin ni Robin, aray ko, ang tanga-tanga ko. Bakit ako naniwala kay Bato? Bakit ako naniwala kay Erwin Tulfo? Bakit ako naniwala kay Joel Villanueva? Punyeta yung mga yung pahamak. Akala ko dismissal na. Yung pala, aray, inday. Robin, pasensya naman. Pinatawa mo ako ng husto, Robin. Aray. Aray ko po. Tapusin na natin to, i-dismiss na natin. Kasi anytime daw po, halimbawa, ito po kasi ang malagim na katotohanan. Sa isang interview po ni Sherwin Gatchalian na siya ring bumoto ng yes to archive, sabi niya, pag na-reverse yung decision ng Supreme Court, sabi ng Supreme Court, sige mag-impeachment trial kayo, mali ang aming decision nung una. Ngayon, sabi ni Gatchalian, pwedeng 5 senador lang ang bumoto ng yes, ilalabas po yun sa archive. Ang sakit na naman ang ulo ni Binoy. Kasi bakit? Makakarinig siya ng mga English sa impeachment trial. Baka magdadala si Binoy ng translator. Pwede naman po yun, di ba, sa UN Assembly, yung mga delegates na hindi makapagsalita, makaintindi ng English, di ba, may mga translation. Gawin nyo po yun sa Senado. Ina-advise ko po, kung sakali po na matuloy ang impeachment trial, kasi si Leila de Lima yan, babakbak ng English yan. Si Luis Tro, babakbak ng English yan. O maski na sa plenary, sa hearing ninyo, kung meron kayong sesyon, lagi po nyong iahanda yung translator kay Robin Padilla. Para hindi na siya magtatanong dun, sa audience, nandun yung mga lawyer niya. Ano yung Tagalog? Di po ba? Yan, Robin, nakoryente ka ng sarili mong katangahan. Huwag ka kasi kagad nagpapaniwala sa mga ka-Duterte mo. Mag-research ka rin. Aray, Robin Padilla, nakoryente. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.